Eto, try naman natin siguro sa straightaways. Siguro humaling ang mga riders na nakasubok nito kasi sobrang pino o sobrang fine-tune ng motor na to. Ang Kawasaki ZX-6R ay track-oriented pocket rocket or proper short bike na may 130 horsepower, inline 4 ito kaya super screamer or high revving engine at respectable 71 Newton meters of torque. Pinoy friendly naman ito. Ang seat height kahit papano, kahit aggressive or attack position ka palagi. For reference, I am 5'6.5". Quick features lang, or quick features na meron siya ay ang fully adjustable Showa shocks sa harap at sa likod na ma-maximize mo ang suspension nito base sa riding condition at weight mo. 4 na riding modes, 3 yung pre-made at isa yung pwede mo ma-customize yung preference mo. Meron na rin siyang traction control, ABS at iba't iba pang safety features na makikita mo sa mga high-performing sport bikes. Ano naman yung pakiramdam ng motor na to pag ginagamit mo? Sa dami ng features na sinabi ko, sinubo ko na to sa city, street, highway straights at konting twisty sa daan. Kung nakasubo ka na ng 150 or mini sport bike ergonomics o pasubsob, doblehin mo lang yung nararamdaman mo nun at itong mabibigay sa'yo ng 6R. Yes, hindi talaga siya city or hindi talaga city ang natural habitat ng gantong motor. Lean forward precision, mataas na foot peg, at malaking gas tank ang bubulaga sa'yo kahit pa paano lighten up ang clutch para sa stop and go situation. Medyo mataas nga lang yung kagat niya, so mangangalay ka pa rin kahit konti. As long as makuha mo ang balance ng motor, hindi ka naman mahihirapan. Okay din na meron siyang positive neutral finder, kaya hindi ka mahihirapan na mag-neutral palagi kung abutan ka man ng traffic light. Kung haabutan ka. Di mo nga lang ito masisingit-singit dahil na rin naka-clip-on sang handlebar nito na para ka lang na sumakay na nakalakang steering ng motor sa liit ng play niya. Kailangan mo talagang bilisan or kailangan talaga nito mabilis para lang mag-lean over or gamitin mo yung body position. Ka naman may titilapon ng motor na to dahil sa gitna ang sipa niya, okay na okay ang acceleration, ika nga smooth hanggang umangat siya ng 5,000 RPM. Konting alalay lang dahil hindi pwede ang kamote sa gantong motor. Sobrang responsive kasi ng kanyang throttle, konting tiga mo lang, tataas na agad yung RPM. Alam naman natin, innate disadvantage talaga ng sport bike ang city, so hindi siya ganun kaganda in city. Is pogi ka talaga sa city. Twisties naman, di ba kahit kick, scooter, bike at motor kapag diretso at patag, feel mo planted siya o lapat na nalapat siya sa daan. Paanong nagawa ng Kawasaki na kahit sa corner, yung feeling mo nasa straight ka pa rin na daan? Effortless ang pag-corner at madali na i-maneuver ang motor with proper speed syempre. Dito rin papasok ang experience mo as a rider kasi madalas gagamitin mo na talaga yung body positioning, eye placement, proper braking, proper throttle control, at iba pa. Dahil di ka pwedeng tatamad-tamad sa sport bike na to, hinihingi niya ang buong attention, understanding sa pagmumotor, risk na willing kang i-take, at tiwala sa bike, at syempre, tiwala mo sa iyong sarili. Highways naman, walang exaggeration to ha. Sa highway at open road, nakangiti lang hindi yung mukha mo, pati yung puso at kaluluwa mo pag ginagamit mo yung gantong motor. Pero naman yung iba sa inyo nakasakay na sa isang roller coaster or isang speed train. Ganito yung feeling pero ikaw yung nagmamaneho. Kontrolado mo kung gaano kabilis ang kakainin mong daan. Di mo rin ma-appreciate or dito mo rin ma-appreciate ang quick shifter ni 6R dahil super butter smooth siya at walang palya lalo kung nag-accelerate ka ng mabilisan, which yun naman talaga yung gamit niya. Anted ka na sa daan at pag naka-attack position ka na, halos walang wind na tatama. Malala sa helmet mo na lang o sa taas na lang ng helmet mo ito. Pero mo ang napakakapit na Brembo brake sa harapan, disadvantage lang niya is mahina talaga yung rear brake nito. Usually naman talaga pag mga sport bike ang madalas na gagamitin mo talaga is yung front. Or pwede rin yung condition ng motor kasi nirenta lang naman natin. Konti ka pa rin makikita sa gandang side mirror at okay na rin yung buga ng headlights nito.
Sarili mo na lang talaga ang kokontrolin mo dahil ang dami pang pwedeng ibigay ng motor na to, lalo na pag dire-diretso. Nagigets ko na sila kung bakit gusto nilang umabot sa speed limit kagad. Ang sarap, nakakakilig, nakakaiyak, nakakagalak ang feeling. Paalala, sa straights, drop a gear, and disappear talaga. Overall, ang ZX6R is napakagandang motorsiklo. Last of its kind na 4-cylinder na sport bike, or hindi talaga to pwede sa mga kamote at hindi rin to pwede sa mga newbie rider kasi yung innate challenge na kailangan mong ma-overcome para makontrol yung motorsiklo na to will go years pa. So sobrang tagal mong matututunan yung motor na to para makontrol pa lang, hindi mo pa siya ma-maximize. Pero syempre, ride your own ride, buy with your own money. Your money, your rules, di ba? Kaya whatever you want, whatever you choose, always ride pa rin responsibly. So ito lang yung quick ride review natin ng Kawasaki ZX6R. More to come. Hanap pa tayo ng marerentahang mura.